dun sa Bahay. nakalagay, opo, na address sa bahay dapat niyang isang Alice Liago at nalaman po nila na walang taong ganung pangalan nang nakatira doon, iba ang pangalan ng pamilyang may-ari. Hello po mga ka-viral, welcome back ulit sa YouTube channel. Panibagong update ngayon sa kaso ni Mayor Alice Go at ng Pogo Operation. Tunay na Alice Leal Go ay posibleng pinatahimik na ng mga tauhan ni Mayor Alice Go. Sa patuloy kasi na paghahanap sa totoong Alice Leal Go ay humingi na ng tulong sina Senator Risa Hontiveros at Senator Win Gatchalian sa NBI para mahanap ang totoong Alice Leal Go na kapangalan ng suspendidong alkalde at ka-birthday pa niya, subalit magkaiba ang kanilang mukha. Subalit pinangangambahan ngayon ng marami na maaring wala na siya dahil baka pinatumba na ito. Nadiskubre kasi na wala na ito sa dating tinitirhan nang ito'y pinuntahan ng mga otoridad at iba na ang nakatira doon. Ayon ito sa ulat ni Senator Risa Hontiveros kay Ted Filon at Deji Chacha. Samantala, nakakakilabot na revelasyon naman ang inilahad ng vlogger at abogado na si Atty. Toto Kausing hinggil sa di umano'y pagbigay ni Alice Go ng tig-5 milyong pisong patong sa ulo kina Senator Risa Hontiveros at Senator Win Gatchalian. At ito ngayon ang ikinababahala ng marami ang kaligtasan ng ating mga opisyal na nangunguna sa pag-iimbestiga sa iligal na operasyon ng Pogo sa bansa. Mas lalo pa kasing lumalalim ang misteryo ng mga nasa likod ng Pogo Operation. Una nang ibinunyag ni Atty. Toto Kausing ang pangalang di umano ni Senator Lito Lapid. Siya ay isa sa mga 4 di umano na senador na protector ng Pogo. At ayon pa sa PAGCOR ay may isa pang mataas na opisyal o cabinet member dati ng Pangulo na hindi na pinangalanan pa sa ngayon na nagbigay ng pahintulot sa Pogo Operation. Sa July 10, nakatakda ang susunod na pagdinig sa kaso ng suspendidong alkalde na si Mayor Alice Go at ng illegal na Pogo Operation. At hindi na maaring hindi makadalo ang suspendidong alkalde dahil binigyan na ito ng subpena ng Senado. Ipapatawag din ang iba pang mga opisyal na sangkot sa darating na pagdinig. Samantala ayon pa kay Atty. Toto Kausing, bago pa man isinagawa ang pag-raid ng PNP-CIDG sa mga Pogo Hub sa Bamban at Porac, ay tinimbrihan na di umano ang mga big boss ng Pogo ng isang pinangalanang general na tumatanggap pa di umano ng buwanang suhol mula kay Mayor Alice Go. Dahil sa mga revelasyong ito ay mas nadadagdagan pa ang galit ng taong bayan dahil sa involvement ng mga nanunungkulan sa pamahalaan. Ayon sa mga netizens ay mahirap na magtiwala sa ngayon kahit sa mga opisyal ng bayan dahil marami sa ngayon ang nasusuhulan. Na binayad na daw nila tig-5 milyong piso ang ulo ni Senator Risa Hontiveros at Senator Win Gatchalian. Pero hindi naman ako masyadong nababahala o nag-alala kasi alam ko naman na matindi naman po ang tinatawag na security procedures or security detail ni Senators Senator sa Risa Hontiveros at saka si Win Gatchalian. Ano na ba ito nangyari sa ating So anyway, yan lamang po ay binabanggit ko lamang kasi baka hindi alam nila ni Senators Win Gatchalian at saka Senator Risa Hontiveros. Kaya kung sino lang nakakaalam, nakarinig dito, please relate to them na doble ang ingat. Hindi po dapat baliwalain po ang pagkatao ni Alice Go. Malaanghel ang mukha, pero sobra pa sa demonyo ang kanyang dibdib sa sobrang sama. So ganun po ang aking nalalaman sa kanya base po sa aking mga A1 source na malalapit po kay Alice Go. Siyempre, hindi ko babanggitin kung sino tong aking pinagkukunan ng impormasyon. So ngayon, umaasa lamang po ako sa aking kredibilidad na marami po ang tumatawag sa akin, nagbibigay ng impormasyon dahil po nakakaasa sila na ang mga sikreto nila ay hindi mabubunyag kailanman. Kaya lahat kayo nakikinig, huwag kayo mag-alala kung meron kayong naiisip na pwedeng makakatulong sa inyo na kung sa tingin mo ang problema mo ay pwedeng malaking usapin na dapat malalaman ng madla o ng buong Pilipinas, huwag po kayo mag-atubili na kukontakin niyo po ako sa aking messenger.
O di kaya, pwede po kayo mag-text sa aking cellphone number na ilalagay ko rito. O di kaya, pwede na rin na mag-email kayo. May email address din ako na ilalagay dito. totokausing@yahoo.com. At nais ko lang banggitin sa inyo na sa ngayon ay marami na po naka-line up, no, na mga tutulungan natin. Mahigit na po 12, siguro hindi naman sa pagmamayabang, sobrang tiwala nila sa akin na sila'y nagtitingin sa akin, tinitingalan nila ko na isang mala Superman na makakatulong sa kanilang mga problema. Ang isang tumawag sa akin ay yung mga taga Marinduque. Ang problema nila, inagawan din sila ng lupa. Kagaya nung nangyari sa Pugo, sa Purak, na inagaw ang lupa ng mga magsasaka para patayuan ng Pugo. So yan po ang nangyari dyan sa Purak. Ngayon, ang pag-usapan natin sa ngayon ay itong binigay sa akin na informasyon ng malapit sa Pugo sa Bamban Tarlac na umaga pa lang, mga bandang 9:00 ng umaga kung hindi ako nagkakamali. May tumawag sa Natagakrami doon sa opisina ng Pugo diyan sa Bamban Tarlac. Ang opisina po na yan ay diyan po may mga tao, ang mga Pugo ni Alice Go, may mga tao sila diyan na nagbabantay. Ngayon, narinig ng aking source na may tumawag na hinahanap ang boss ng Bamban Pugo. At nang hinanap at ibinigay sa boss at sinabihan sa boss at narinig niya yung sinabi na ano na kayo, sumibat na kayo. Kasi mamaya po mga bago mag 12:00 ay lulusob na po ang grupo ng CIDG or Criminal Investigation and Detection Group. Ang tanong ko, at bakit naman na nagbibigay? Ang sagot ko, sigurado ko yung nagbibigay niyan ay very much concerned sa Pugo sa Bamban na gustong-gusto niya hindi mahuhuli ang mga tao dyan. Ngayon, ang masasabi ko lang dyan ay ito po. Wala na kong ibang nakita na dahilan kung sino. Si General Karamat na siyang hepe ng CIDG. Totoo ba yan, General? Sagutin mo ko, General, kung totoo yan. Bakit? Bakit ko nasabi na si General? Si General ang aking tinutukoy. Isa ang dahilan. Sapagkat yung hepe ng unit ng CIDG na nag-operate sa Bamban Pugo na si Colonel Buyakaw ay tinanggal at itinapon sa CIDG unit sa Mindanao. Bakit mo tinapon yan? General Karamat? Ipaliwanag mo yan. That is grave misconduct. Grossest than ever. Sobra-sobra ginawa mo yan, General Karamat. Sa tingin ko ikaw, bibigyan kita ng pagkakataon, bibigyan mo ako ng mensahe kung ano ang iyong paliwanag dito. Pwede mo sabihin na hindi ikaw, pero ipaliwanag mo kung bakit na maaga pa lang ay nabigyan na ng sikretong informasyon ang grupo ni Alice Go na para mabigyan sila ng pagkakataon na makasibat bago dumating ang grupo ng Presidential Anti-Crime Commission na pinangunguluhan ni General Gilbert Cruz at kanyang spokesman na si Winston John Casio. O si Dr. Winston John Casio at saka si Mr. Kidato. So anyway, dahil sa maagang pagpaalam na papasok ang CIDG, ang naging resulta, nagulat na lang ang aking source nung nakita niya sa loob ng Pugo, biglang
nagsialisan ang daming mga sasakyan, SUV, mga kotse, nagsialisan sa compound ng Bamban Pugo. Nagsitakbuhan, umalis, hindi na malaman kung saan pumunta. So ngayon, ang iba pa na nangyari, biglang naghanap, nag-ipon ng tinatawag na mga grinder. Yung grinder. At ano ang ginamit sa grinder? Ang ginawa sa grinder ay ginamit nila pangtanggal, pangbukas ng lahat ng bolt. Ang bolt na yun po, lahat ay mahigit 10 na volt. Ang bolt dyan ay siguro kasing laki ng, sabi ng aking source, mga 1.5 dupa. Dupa kasi Ilonggo na salita o Cebuano. Isa't kalahating dipa pataas at isang dipa pahaba at isang dipa o mahigit din ang kapal. So, sa loob ng malaking bolt na yan, ay naroon din ang maliliit na bolt. Sa loob ng maliliit na bolt, nakalagay po ang maraming dolyares, US dollars, maraming mga 500 pesos, maraming mga 1,000 pesos, punong-puno po yung bolt na yun. At ang meron pa doon na nakalagay ay mga Rolex na relo. Hindi ko maintindihan bakit mahilig itong mga Chinese sa Rolex na relo. So, marami doon punong-puno po yun. Yun ang sinabi sa akin ng A1 source. Na habang minamadali nila, ay siyempre, itinakbo nila yun. Nung tinakbo nila pa isa-isa hanggat sa nang lumabas na sila, yung iba doon ay pumunta sa Fontana. Kaya nga sa Fontana, nung isang araw nakalipas, ay nahuli ng PAOK ang ilang mga boss na Chinese ng Bamban Pugo. So, yan po ang nangyari at kung bakit 167 na lamang ang nahuli ng CIDJ doon sa loob ng Bamban Pugo. So, yan po ang katotohanan. Ibig sabihin, kahit sa loob ng PNP may traidor. Ang nakakaasar pa dito, ang traidor ay general pa. Ayon po sa aking A1 source, si General Karamat ay isa sa mga police officers na tumatanggap ng buwanan na payula mula kay Alice Go. So, ang iba niya nakatanggap dyan ay yung general o director general o hepe ng Region 3 Police Office. At that time, yung hepe ng police office ay si General Jose Hidalgo. Tapos, yung provincial director pa ng Tarlac ay binibigyan din. So, ngayon, ang binibigay po ay hindi basta-basta. Kung sa Hueteng, ang binibigay ay buwanan na matigkalahating milyon sa hepe ng isang bayan o isang lungsod, sa kanila po milyon ang pinag-uusapan na binibigay ni Alice Go. Okay? So, yan po ang sinumbong sa akin ng aking source na talagang malapit na malapit kay Alice Go. So, ano pa ang nangyari? So, ngayon, dahil yan, ay, sabi ko nga, naitakbo nila ang maraming mga Rolex na relo, maraming dolyares, at maraming mga peso na tag 500 at tig 1,000. Kaya, yan din ang dahilan kung bakit 167 na lamang ang naabutan ng PAOK. So ngayon, isa pang dahilan kung bakit na nagsuspect sa ako kay General Karamat ay sapagkat ang nag-apply po ng search warrant ay ang CIDG at pinangungunahan niya ni Colonel Buyakaw. Kasi sila nag-apply, so kung CIDG, ibig sabihin si General Karamat ay may tauhan din na kasapi sa team ni Colonel Buyakaw. At iyon ang nagbigay text o tumawag. Siyempre, ayaw ng mga pulis magkaroon ng record, kaya tawag sila. So, tumawag para sabihin
na nabigyan ng search warrant ng Malolos RTC itong si Colonel Buyakaw at lulusubin na lamang kinabukasan ang Pogo na sa Bamban. So iyan po ang tunay nangyari. So ngayon, paano natin, ang tanong dito, paano natin mapapaganda ang buhay ng Pilipino kung ang sarili nating mga opisyal sa pulis, sarili nating mga opisyal na nagbabantay, nagtumatanggap at nag-i-issue ng Certificate of Live Birth, na tumatanggap ng application ng late registration, ay hindi ginagawa ang trabaho nila kung ang ating Immigration Bureau ay binababoy nila ang trabaho nila at ginagawa ng paraan at nauso dyan ng visa upon arrival at doon nauso ang pastillas na trabaho ng mga pastillas gang. Sasalubungin, marami pong mga Chinese ang dumating sa Pilipinas na may passport, ang iba wala pang passport, dumarating, sumasakay lamang sa eroplano. Pagdating sa Ninoy Aquino International Airport, ay may sumasalubong na sa kanila na mga grupo ng pastillas gang at kahit walang passport, bibigyan na kagad ng visa, ipoprocess. Ang bigayan dyan ay minimum of 200,000 pesos sa bawat tao na dumarating. So iyan po ang totoong nangyari sa ating bansang Pilipinas. So tayo na mga tao na wala sa kahit anong opisina ng pamahalaan at maraming mga tao dyan na mga Pilipino na nagtatrabaho bilang contract of service o di kaya job orders ay naghihikahos, nagtitiis kahit nakukunti ang sweldo beyond o below minimum ang tinatanggap na sweldo, pagpatuloy pa rin ang trabaho at napakatapat pa rin sa serbisyo kahit na walang mga benepisyo. So, pero ito yung mga opisyal natin, matataas na nga ang mga sweldo, binibenta nila ang kanilang karangalan at integridad at sinisira pa nila ang kanilang trabaho at binababoy ng gusto, ininsulto ng gusto ang ating bansang Pilipinas sa pamamagitan ng pagbenta, ng pagtatrabaho, pagsuway sa kanilang trabaho, pagsuway sa utos na kung ano ang dapat nilang gawin. Pero mo, ilang beses mangyari, binigyan ng Philippine Statistics Authority ng certification na mayroon siyang birth certificate, pero sa pinagmulan, kagaya kay Mr. Willie Ong, na drug lord, ay binigyan siya ng PSA ng authenticated na birth certificate, pero nandoon sa pinanggalingan sana na Malolos Civil Registrar's Office ay wala. So paano nangyari na nagkakaganon? So iyan po ang problema natin po, sistema natin, ang ating mga opisyal ay hindi tapat sa tungkulin. Kasi sugo po yan ng pera. Ang problema sa ating Pilipinas ay bansa na maluwag. Maluwag pa kaya tawag sa atin Banana Republic. Kaya kung ganun nilang madali lang tayo babaliin. So ganun po nangyari, no? Binigay maaga pa ang informasyon kay Alice Go. Kaya umalis sila ng maaga at ang nadatnan na lang ng PAOK ay 167 katao at nadatnan nila ang vault bukas na. Nung nadatnan nila, at least may nakuha pa sila kung ilang milyon. Pero ang dami-dami, punong-puno lahat ng mahigit 20 na maliliit na vault na napapaloob sa isang malaking vault. Ang laman nun ay punong-puno ng dolyares at pera ng Pilipinas at mga Rolex na relo. Yan po ang sinabi sa akin ng aking A1 source. So ngayon, ang dagdag pa sa akin ng A1 source ay ganito. Si Alice Go po ngayon ay umalis na. Hindi malalaman kung nasaan at hindi na nagpapakita. So ginaya ang ginawa ni Kibuloy at ni Bantag. So ganoon kasi ang ating bansa ay isang bansa na madaling dayain ang lahat para makumita lamang itong mga sindikato. So ganoon po yan. Sa ngayon hanggang dito lang muna ang aking isisiwalat at marami pa akong matinding isisiwalat pero nakikiusap ako sa inyo na
pagdasal nyo ako na lagi akong mag-iingat para hindi ako matsambahan ng mga kampon ng mga demonyo. Kasama na si Alice Go, kasama dyan si Lito Lapid, kasama dyan si Bong Pinida. Yan ang mga babantayan ninyo. Kasama rin si Bantag. Hoy, Bantag. Pagpakita ka ng Bantag, sumuko ka na kung talagang hindi ikaw ang pumatay kay Kaper si Lapid. Sumuko ka at tanging iyan lamang ang paraan at wala ng iba para mapatunayan mo na hindi ikaw ang nagpapatay kay Kaper si Lapid. So, ngayon, yan ang pakiusap ko sa inyo, sa lahat, ipagdasal nyo lamang ako. Nakikiusap din ako kay kay Attorney Bombit Abad, na ipagdasal din ako. Tinetext ko siya na live ako ngayon. Text siya. So, yan lamang po ang aking pakiusap at malay mo, baka swertihin din tayo at pag manalo tayo na senador, for the first time in history, kayo makakakita ng totoong senador na ang senador na siyang totoong konsensya ng bayan. So, iyan ang may ipangako ko sa inyo. Tutulungan nyo ako para sa inyo itong ginagawa ko. Hindi ito para sa akin. Kasi pwede naman akong mabuhay habang buhay hanggat sa abutin ako ng aking katandaan na ganito lamang ako. Sapat na ang aking pamamaraan para ako'y mabuhay sa akin, sa sistema ko. Pero ayaw ko na hindi ako natutuwa na makita ko lang na nagpapabaya lamang ako kung nakikita ko ang bayan ko ay nagdudurusa, kung ang kababayan ko ay kinatapakan, at kung ang kababayan ko ay hindi nakakakuha ng katarungan. Kaya lahat ng mga kababayan ko, kahit anong relihiyon kayo, Kristiyano o Muslim, lahat po insaala sa mga kapatid ko na mga Muslim. Assalamu alaikum warahmatullah wa barakatuh. Sa mga kapatid kong mga Kristiyano, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Yan po, and sabi ng Panginoon na pinaniwalaan ko, I am the way, the truth, and the life. And it is only, no other can set us free, but it is only the truth. Kaya, magtatawag na lang ako at mag-out na ako. So, Desmond Laksabana, magandang umaga. Mariska Anderson, ingat lang parati. Norman Santa Maria, God bless. Bernardo Mendiola Igdalagin, good AM. Tapos, Dor Formax Diesel, Attorney, ikaw sing mabuhay ka at tuloy ang laban. Salamat sa mga katotohanan. Salamat yan. Violeta Bacamonte, Amen. Tapos, praying for safety. No? John Estacio, God bless you. Doc Bunyog. Estrella Mariano, mabuhay ka, ingat lagi. Salamat. Henry Sayo, always take care of yourself. Yes, I will always take care. All I need is I want to be reminded always of my safety. Antonio Rafael, question lang, sino ang nakikinabang sa pagkawala ni Kaper si Lapid? Duterte, wala na sa posisyon. Si Bantag pa rin nakikinabang. Kasi alam nyo, ito, bigyan ko kayo ng isang sikreto, nalalaman ko, nagpatayo habang nagtatago, si Bantag, nagpatayo siya ng 3 mansyon. Ganun katindi. Hindi ko muna sasabihin kung saan. Okay? So, be safe. Toto Kausin sabi ni Jesus Luz-Lusa. Jen Risayo, good morning. Rodolfo San Jose, we will pray for you. Indiana Toto Kausin for Senator. Thank you po. Bishop Ernie, good morning. Senator Toto, covering you with prayers. Thank you po. Dionisia Alpapara, ingat po lagi, sir. Nat Reese, Alice has a new name, as in Alice Gorgor. Okay, kaya doble ingat ka, attorney. Okay po. Lords Villa, mahirap kasing mahugasan agad ang ating ibang mga pulis dahil sa dati nilang Panginoon. So, Alan Daos Gaboyo, good day po, sir. Dapat ang iboto sa 2025 ay kagaya ninyo na may kakayahan na gumawa ng batas. Huwag na po iboto mga walang ginawa ng mga senador. Ang aking pamantayan kung sino dapat ang iboto ninyo, alamin ninyo yung may karakter. Alamin ninyo yung mga taong tapat. Alamin ninyo kahit hindi masyadong matalino. Basta tapat sa bayan. Basta hindi nagbebenta ng kanyang posisyon.
yan po ang inyong iboboto. At para makasigurado kayo, ang gagawin po ninyo ay buboto kayo ng lahat ng bago. Huwag nyo na iboto ang lahat ng mga nakaupo ngayon. Yun lang ang bigay ko sa inyo na tip. So, your Filipina page at 100,000 to 300K per month allowance ng general sa drug war. Allowance lang yun. Maliit pa yung kay Digong. Mas malaki ang allowance galing kay Alice Go. Kaya magugulat kayo pag sinabi ko na sa inyo kung sino-sino yung 4 na senador, sino siyam na congressman, may mga mayor pa, at sinong gobernador na matanggap kay Alice Go. Malaki ang binibigay po. Malaki, hindi nila kayang tanggihan. Ganon po yun. At saka si Alice Go din ang may control dyan sa Pogo ng Purak, Pampanga. Kasama niya, kaibigan niya si Lito Lapid na sumasakay lagi sa kabayo at nagpumupunta pa dyan sa Royal Golf Course, dyan sa katabi ng Pugo, dyan sa Purak, Pampanga, sa loob ng tinatawag nila na Grand Royal Palazzo na subdivision. Arin Avenido Averion, abulis na talagang PNP, puro generals na sabit sa lahat ng illegal, pati sa droga. Good evening po, mag-ingat po kayo, palagi attorney. Alam nyo na baka ipagurgor ka ni Gu Huaping alias Alice Go at Lito Lapid at iba pa. Tapos si Millions Kublag, attorney, totohanan na all. God bless, mabuhay to us. Tapos si Bernardo Minjola Idnalagin, good morning po. Good morning po, kabundong. Lilito, Elelefeth Mercado, magandang araw, Engineer Toto. Keep safe po, lagi. God bless you always. Si Idronel De La Cruz, maraming salamat po sa super sticker. Ay, bigyan niyo naman ako super sticker para naman makatulong sa aking kampanya. Please lang, kahit maliit lang po yan. Bigyan niyo ko sa GCash ko, nakalagay naman dyan, kahit man 10 piso na marami, kung 1 milyon naman na 10 piso, 10 million din yon na pang kampanya ko. Diba? Sigurado dapat ako yung kandidato ninyo. Dapat manalo ako, kaya tulungan niyo po ako. So, Juliana Critchfield, mag-ingat po kayo lagi, Katoto, na mananalangin na lagi tayong iligtas sa kapahamakan. Kailangan po namin kayo para ikabubuti ng bayan. So, may teacher ako sa UP Visayas noon, si Ma'am Erlinda Kausing. Kano-ano niyo po, sir? Sigurado ko kamag-anak po yun si Erlinda Kausing. Janet T. Jesus Luso, Paulo Saison, criminal money kasi ang gold at jewelry, di gaya ng pera na masisita. Ay, tama, no? Kaya pala may relo na Rolex. Magaling ka mag-analyze. Ganun pala yun ang kung bakit maraming may tao na pag may pera, puro jewelry ang kinatago. Lalo na relo, na milyon ang halaga. Nelson Peña, tama no, hindi nga pala masasakop ng tinatawag na AMLAC na anti-money laundering law, yung relo. Tama ka, galing-galing mo, binigyan mo ko ng ideya. So dapat, pag marami tayong pera, huwag na natin, baka nanakawin pa, ibili na lang natin ang mga gold at ipatago sa bangko yung ating mga gold. At kung mangangailangan tayo dahil tayo may emergency, madali isangla. So, Mayap Aabak, Crispin Rivera, Dr. Engineer Toto Kausing alias Tuto Bunyo for Senator, ingat palagi. Nelson Peña, good morning sir. Kausing, listening from Baguio. Gavis I Agu, good day. Okay, may natutunan ako. Ano bang salita to? Salita ba ito ng Igorot? Hindi ko alam. Bueno Balbiron Carta, dalhin na sa United Nations General Assembly ang pang-abuso ng China. Okay, Susan Ramos de Jesus. Okay,